Alam ninyo, ito mga ordinaryong bagay, alam na natin yan, pero ito yung madalas na nakakalimutan, ipinagsasawalang bahala. Pero kung ating pagtuon ng pansin, ito'y napakahalaga na magbibigay ng natatanging kabuluhan sa anumang pinagsisikapan natin sa buhay. Halimbawa, 9 na araw ay yung pinaghandaan ang kapistahan ng ating Pintakasi sa pamagitan ng nobenaryo. Merong espesyal na panalangin at meron ding pagninilay tungkol sa iba't ibang yugto ng buhay ni San Roque upang ating ganap na maunawaan kung bakit siya tinitingalahan at kinikilala na namamagitan para sa atin at tinatawag nating Pintakasi ng ating parokya. Marami kayong kwentong narinig sa laysay ng buhay. Na ibig sabihin, si San Roque ay katulad din natin. Pareho lang sa atin, kaya lang may mahalagang pahayag ang lahat na managanap sa kanyang buhay dahil naging napakalinaw sa buhay ni San Roque ang pagsusubikap na mamuhay na tapat sa kanyang tugon sa tawag ng Diyos. At kaya itinuturing natin siya na isang pintakasi at patron na tumutulong sa lahat na may makaramdaman upang sa gayon anumang sakit ay sa kanyang pamamagitan ay makakaroon ng tinatawag nating karanasan ng paghilom, the healing grace that comes from the Lord. Pero ang punto, nung kayo'y naparito, paggising ninyo kaninang umaga at inyong pinagdesisyonan na sa araw na ito at sa oras na ito, ako ay magsisimba. Ako ay makikisa sa sambayanan ng Diyos na kahit kakaunti lang tayo at kayo'y nakarating dito, sinunod naman ninyo yung protocol, naka-face mask at meron pang face shield. Pero sa inyong pagparito, nais kong tanungin ang bawat isa sa atin narito, ano ba yung inyong pinanghahawakan sa inyong puso na mahalagang intensyon kung bakit kayo narito? Pero sana kasama din ang inyong pagkilala sa pinanghawakan mo sa iyong puso, ano rin ba narinig mong kwento ng nanay mo, kwento ng tatay mo, kwento ng kapatid mo, kwento ng kapitbahay mo, kwento ng kamag-anak mo, na doon sa kwento sa ating pakikinig ay meron ding samot dalangin. Ito rin ba ay dinadala natin? Upang sa gayon, sa pagdulog natin sa ating Panginoon, hindi lamang yung akin, kasama sila. Ito yung diwa na mahalaga. Dahil ang kapistahan, pagdiriwang ng hindi isang tao, hindi pagdiriwang ng kura paroko, kundi pagdiwang ng sambayanan na patuloy na pinabubuklod ng Diyos. At naroon, dala-dala natin sa ating puso ang ating mithiin, ang ating samot dalangin. Nanawa, yung ninanais kong maganap sa akin ay sir maganap sa aking nanay, sa aking tatay, sa aking kaaway, sa mga naglalait sa akin, lahat yan kasama sa ating panalangin. Dahil sa ating pananalangin, minamahal ko mga kapatid, ipinapaubaya mo na sa Diyos. Diyos na nakakaalam ng lahat. Dahil kung minsan nakakarinig tayo at hindi nakatutulong ito sa atin, pinagdadasal yung, pinagtitirik pa ng kandila yung kumpare niya o kaibigan niya dahil nilait siya na sana'y siya masagasaan. Kaninong Diyos ka nagdadalangin ng ganon? Sinong Diyos ang pinagdadalangin naman ng ganon? Si Satanas. Kailanman hindi gagawin ng Diyos yan. Pinagkakauluban tayong maraming pagkakataon upang sa gayon gamitin natin ang lahat ng mga ito, pagkakataon magbigay linaw sa ating pag-unawa na itong Diyos na ito ang unang nagmahal sa atin. At yan ang ating narinig sa pagbasa ngayon. Pagbasa na kung saan pinupukaw na muli ang ating isip at damdamin upang ating suriin at tingnan ang ating pamamaraan ng buhay. Na ibig sabihin, 24/7 sa ating buhay, pahayag ng pananampalataya. Hindi lamang tuwing linggo, hindi lamang tuwing piyesta, hindi lamang tuwing naghawak ng rosaryo, hindi. 24/7 doon ipinapahayag at binibigyan patutuo ang ating pananampalataya. At diyan tayo huhusgahan ng Diyos kung sa paanong paraan natin isinabuhay ang kanyang utos na magmahal tulad ng kanyang pagmamahal sa atin.
kasama pa rin ang ating natutunan na siyang makatutulong sa ating pagpapalago ng ating pananampalataya ay yung gawain ng fasting and abstinence. At ito palagi binibigyan diin pag panahon ng Kwaresma at panahon ng Adbyento. At kahit na magawin natin ito sa buong buhay, palagi meron yung pagsasakripisyo. Pero atin narinig sa unang pagbasa mula sa ating Panginoon sa pahayag ni Propeta Isaias na kahit anumang pinagagawa mo pagsasakripisyo, hindi yan hinahanap ng Diyos. At yung sinasabi ng ating Panginoon, ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin, sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api ay palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay yung pakakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Iyong mga tao na halos hubad na ay yung paramtan. Ang yung pagtulong sa sa mga kasama ay huwag tatalikdan. Ito rin yung umaalingaw sa salita ng hari dun sa talinghaga na ginamit natin, Panginoon. Yung matutuwid, kanyang halina kayo, pumasok na kayo sa kaharian ng Diyos, sa pinaghandaan ng paman, nilikha ang lahat. Hindi nila alam, kailan ba namin kayo pinakain, kailan ba namin kayo pinainom, kailan ba namin pinaramtan. Pero sabi ng hari, kung kaninyo ginawa ang lahat ng ito, ay ginawa ninyo ito sa akin. Minamahal ko mga kapatid, ang ating debosyon sa ating pananampalataya ay mapagpalang pagkakataon upang dalhin tayo sa isang uri ng pagkikipag-ugnayan sa Diyos na kilalanin natin siya ang unang nagmahal sa atin. Yan ang sinasabi ni Apostol San Juan sa ating narinig sa ikalawang pagbasa. Hindi dahil tayo nagmahal sa Diyos kung kaya't siya nagmamahal sa atin. Hindi. Siyang unang nagmahal sa atin. At ang katunayan ng kanyang pagmamahal, walang isa rito ang makapagsasabing humingi sa Diyos sa bigyan ng buhay. Hindi. Bukal sa kanyang pag-ibig, bukal sa kanyang kalooban, ninanais niya na nung paglilikas sa bawat isa sa atin, doon natin makita, doon natin maramdaman, doon natin maranasan ang kahulugan ng pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, it's life-giving. That everyone that the Lord touches will always give life. Kaya sa pagkakataong ito, minamahal kong kapatid, rinawa, palaging umalingaw-ngaw sa ating isip at puso itong turo ng ating Panginoon. Nang sa gayon, kapag ikaw na nasa palengke, gamitin mo itong salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng isang biyaya upang mapag-alap na muli ng pakikitungo sa tinderang ito na mandoloko, ang pakikitungo mo sa tricycle driver na barumbado, o yung anak mo na pasaway, naroon palagi, mangibabaw ang pagmamahal. Yung pagmamahal na mapagtimpi, mapagparaya ng lahat ng nais mo ipaabot sa taong ito ay yung pagtuturo. Walang paghusga, isatabi mo yung galit, kundi ang mamayani sa ating isip, ipaabot, ipadama mo na totoong mahalaga itong anak mong ito. Dahil kung unang sigaw mo pa lamang, hindi na niya maintindihan kung ikaw ba'y totoong may pagkalinga sa kanya. Yakapin mo. Yakapin mo, ipagdasal. Hawakan mong kamay. Anak, hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero ganito muna, magdasal tayo. Iparinig mo sa anak mo na sana unang marinig, ipinapanalangin mo dahil mahal ka siya. Yan, minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita. Yan ang mabiyayang na tinatanggap natin sa banal na misa, sa ating nobinaryo, sa ating pintakasi, na makikita mismo sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Ang maaninag, ang mararamdaman at nakikita ay yung pagsasalmin natin sa pagmamahal ng Diyos. Kaya lang sa pamamaraan ng mundo, madalas kapag halimbawa ikaw ay nagpakumbaba, sira ulo ka. Pero hindi. Diyos na mismo nagpakababa, nagpakatao upang muli imulat sa atin na kanyang nilikha ay kawangis niya. Marunong magmahal, marunong magpatawad, marunong umunawa. At ito dapat ang ating mapanghawakan na muli dahil ito ninanais ng Diyos na magganap sa atin nung siya ay nagkatawang tao. Pasalamatan natin ating Panginoon na pinagkalooban tayo ng isang pintakasi na siyang makatutulong sa atin dahil sa panahon ngayon, kinakailangan natin yung pagkawang gawa.